Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So, itong mga nakakalip sa araw ay laman ng balita. Mainstream media man o social media ang mga nagaganap ng investigasyon, Kamara, Senado, patungkol dito sa mga flood control projects na di umano ay napapalibutan ng korupsyon. At ang unang ika nga nagbulgar ay si Pangulong Bongbong Marcos. So, siyempre pinapanood natin yung mga pagdinig, yung mga balita, pero itong mga nakakaraang araw, medyo napapaisip ako. Dahil kung matatandaan ninyo, ay bago itong flood control projects na to, ang laman ng balita ay laging ang impeachment case ni VP Sara. So, medyo napaisip po tayo. At kung mapapansin po ninyo sa title ng ating video ay, masasabi ko na parang conspiracy theory lang naman ito. Wala namang masama na isipin. At wala naman tayong masyadong masasaktan. Pero bagkos, ika nga ay makakadagdag pa sa kilite ng mga sarsuela sa politika. So, katulad nung pamagat, ang pamagat ng ating video ay sinasagip nga ba ni Pangulong Bongbong si VP Sara? So, syempre tatanong kayo, Boss, anong ibig sabihin ng Boss Dags? Well, kung iisipin ninyo, nung nakaraang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay ibinulgar niya itong mga maanumalyang mga proyekto ng mga flood control projects at sa isang iglap lang ay napunta ang atensyon ng tao dito sa mga bilyong-bilyong mga korap na opisyalis ng DPWH, ayon na rin sa balita, at ilang mga kongresista. So, isa pang conspiracy theory natin, para bang ang lumalabas ngayon, ang nasa sentro ngayon ng atensyon ng marami ay ang mga kongresista natin, ang Kamara. So, in a way, parang lang naman. Parang sa aking pakiramdam, sa aking pananaw, ay sinagip o sinasagip ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara dahil alam naman po natin at may mga surveys din na nagpapatunay na sa kasalukuyan, si Vice President Sara Duterte ang pinakamalakas na kandidato na maaaring manalo sa 2028 national election bilang Pangulo ng ating bansa. Siyempre, ang tanong diyan, bakit sasagipin ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara gayong sa mata ng mga Duterte, sa mata ng mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpapunta o nagbigay sa ICC kay Pangulong ibinigay ng ating Pangulo, sa Pangulong Bongbong Marcos, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. So siya ang naging dahilan, Pangulong Bongbong Marcos, sa pananaw ng marami. Pero bakit sasagipin? Ika nga ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara. Well, siyempre, ang pinag-uusapan dyan, siyempre, yung kasiguruhan na pag natapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos ay at si VP Sara nga, kung sakasakali ang maging Pangulo sa 2028 national election, ay
hindi mabaliktad na sitwasyon na kung saan ngayon ang naghihirap, ang natutuligsa, ang nababatikos, ang naiimbestigahan sa mga maanumalyang confidential funds ay si BP Sara. Parang pangit nga naman na kapag kung loloobin ay si BP Sara ang maging Pangulo, ay hindi ba? Si Pangulong Bongbong Marcos naman ang kanyang usigin. So, kumbaga parang ako sa tingin ko merong sikretong usapan ito na oo, maaaring isisi. Isa sa mga pwedeng sisihin si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkakadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pero syempre alam naman natin na ang ika nga ang pananaw ko rin, ang parang namumuno ngayon sa ating gobyerno ay ang kanyang kamag-anak na si Speaker Romualdez. At madalas ko sinasabi sa aking mga video, kapag kasi Pangulong Bongbong Marcos na ang ating tinatalakay ay madalas ko sinasabi na siya ay nag-iisang tao lamang at ang Kamara ay binubuo ng halos 300 o humigit 300 na mga kongresista na kung saan, di ba? Humuhugot siya na suporta, ganun din sa Senado. So, isang tao lamang si Pangulong Bongbong Marcos at kung lalabanan niya ang kanyang mga kongresista, nakalalamang na matalo siya. History na yan, nasa kasaysayan na natin yan na kapag napagtulungan siya ng mga kongresista, maaari siyang mawala sa pwesto. Kagaya na rin ni dating Pangulong Joseph Estrada, napagkaisahan siya ng mga kongresista, nakakuha ng sapat na suporta ang mga kongresista noon, pati ang nakuha din nila ang masa, kaya napatalsik siya sa pwesto. So, yung mga bagay na yun ang kinakaharap ni Pangulong Bongbong Marcos na yun. Alam kong maganda ang intensyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nakikita ko naman sa kanya na pinipilit niya na magampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Pero sinabi ko din na si Bongbong Marcos ay hindi si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Iba ang ulo. Iba ang dunong ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kung ikukumpara kay Pangulong Bongbong Marcos. So, kinakailangan, may gumapang. So, kinakailangan makibagay siya sa mga kongresista at nagre-resulta nga ito sa parang lumalabas na naaabuso itong kabaitan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung iisipin nyo, ang kamag-anak niya na si Speaker Romualdez ang namumuno sa Kongreso. At kung may malakihang korupsyon na alam naman nating meron na nagaganap diyan sa Kamara, posibleng hindi alam ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Dahil alam naman natin na bago pa naging Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos, ay dati siya naging kongresista ba? Alam ko, naging gobernador siya, naging senador siya. So, yung mga bagay na inilahad niya o ibinunyag niya sa kanyang SONA patungkol dito sa flood control projects, ay matagal na niyang alam. Hindi lang sa flood control projects, kahit na anong proyekto o structural projects ng gobyerno, alam niya kung saan dumadaan yan, alam niya kung saan may corruption dyan. Siyempre, ano ang nagtulak kay Pangulong Bongbong Marcos para banggitin yon, yung korupsyon na yan, sa kanyang SONA, pagamat alam niya na ang kanyang kamag-anak ang Speaker of the House. So, ibig sabihin may konting problema
sa pagitan ni Speaker Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi lang siya o hindi lang mabangga ng harap-harapan ni Speaker Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos dahil aminin man natin at sa hindi, napakarami pa rin mga loyalistang Marcos na pumapabor kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. So, kung palakasan lang ng suporta sa tao, ang pag-uusapan, talo na si Speaker Romualdez. At yung teorya ko na kaya ibinulgar ni Pangulong Bongbong Marcos itong isa sa mga kalokohan ng gobyerno, yung mga korupsyon sa gobyerno, isa lang yan eh. Alam ko, marami pang iba. Alam ko na alam nyo rin yan. Ay dahil binabangganan niya, ika nga, si Speaker Romualdez. Wala na lang siyang magawa dahil syempre, isang tao lamang siya. Bagamat siya ang ating Pangulo, nag-iisa lamang siya. Yung mga taong nasa baba niya, maaaring magkakaisa yun o kabig ni Speaker Romualdez. Siguro lang kaya nga teorya ko lang ito, na hindi na niya makontrol si Speaker Romualdez sa kanyang mga pinagagagawa, lalong-lalo na kay BP Sara, ay yun ang pinakanakita niyang solusyon para kung sakasakalit natapos ang kanyang termino at si BP Sara nga ay pala rin na manalong Pangulo, ay hindi siya magaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marahil, iniisip niyo, ay nandiyan naman yung kapatid niya, si Senator Amy Marcos. Matutulungan siya ni Amy Marcos. Siyempre, hindi mo rin masisisi si Pangulong Bongbong Marcos kung gumawa siya ng paraan para mas masiguro niya na yung kanyang pagbaba sa pwesto ay hindi na siya magkaroon ng mabibigat na problema. Pakatandaan ninyo, nagkaroon ng interview nun si Pangulong Bongbong Marcos at may nagtanong na isang reporter sa kanya kung si Pangulong Bongbong Marcos ba ay bukas sa pakikipag-ayos kay Vice President Sara Duterte. Sinabi niya, bukas siya, bukas. Siguro masasabi natin na ang lahat ng naging problema ni BP Sara at ni Pangulong Bongbong Marcos, malaking bahagi nun o malaking dahilan nun ay siyempre kay Speaker Romualdez dahil siyempre umuugong din naman ng balita noon at hanggang ngayon na interesado si Speaker Romualdez na tumakbong presidente at ika nga pinipilit niya na siya ang manukin ni Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 national election. Pero alam na alam naman ni Pangulong Bongbong Marcos na walang pag-asa. Sad to say, walang pag-asa si Speaker Romualdez na manalong Pangulo. Huwag na natin patakbuhin si Sara. Ibang tao na lang. At si Speaker Romualdez ang kumandidatong Pangulo. Nakatisiguro kung hindi siya mananalo doon sa makakalaban niya dahil miski siya ramdam niya na marami ng tao ang may disgusto sa kanya. Lalo na sa pinagagagawa nila ngayon dito sa pondo ng gobyerno. Flood control projects pa lamang yan, pero may mga netizens na nagbibigay ng mga video sa ating gobyerno na kung saan tulay, kalsada, parang may nahagip pa akong napanood na ospital na dapat daw may ospital ng gobyerno, pero wala naman pala, pero nabayaran na. Natin hindi natin alam kung totoo, napanood ko lang yun. Pero nakasisiguro ko yung kalsada, maraming kalsada sa atin ng substandard. At yun ang madalas na nakikita ko sa mga ipinopost ng mga netizen, lalong-lalo na sa Facebook. So,
hindi ko masisi si Pangulong Bongbong Marcos kung miski siya ay gumawa din ng paraan para masagip. Kumbaga parang mabawasan yung galit ni VP Sara sa kanya, umisip siya ng paraan kung paano malilihis ang atensyon ng tao at the same time, mabangga din niya ang kamera. Di ba? Binabangga rin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon ang kamera. Kaya pansinin nyo, todo paliwanag ang mga kongresista ngayon tungkol dito sa mga proyekto sa mga flood control projects na yan. Todo tanggi sila na may pinalaman sila at bumubuo yata sila o nakabuo na sila ng isang komite na kung saan mag-iimbestiga ito dito sa mga anomalya sa flood control project. Kaya lang, ang nakakalungkot, ang iimbestigahan din nila, yung mga kapwa nila kongresista. Panansya ko, sinabi ko na rin sa isang video ko na hindi lang kongresista yan. Sigurado ako, meron ding mga mayor diyan, may mga governor din na masasangkot diyan. Napakalaking problema ang ipinukol ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kamara at ngayon kumbaga nagda-damage control na sila. May mga video tayo na nakapanood na kapag nagpapaliwanag yung mga kongresista, masyadong palaiwas ang kanilang mga sagot, lalo na kung tinatanong nila o kung tinatanong sila kung iimbestigahan ba nila itong mga kasama nila sa Kamara na nasangkot o napapabalitang sangkot dito sa mga maanomalyang proyekto na to, itong mga flood control projects na to. Kapag ganun ang tanong, at sinasabi nila, kailangan may papel, kailangan ganito, ganyan, napakaraming requirements. Samantalang kay VP Sara, nag-akusa pa lang, instant may mga witness na, may mga dokumento na sila, pero pagdating dito sa kanila, medyo parang tumataas yung mga requirements para makapag-imbestiga ka ng isa sa mga kasama nila. So parang ngayon, ang kamera masama, madumi, pangit ang tingin ngayon ng mga tao. Pangit ngayon ang imahe nila at ngayon, nagpupumahog sila para maiayos itong kontrobersya na inumpisahan ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ako, naniniwala ako na kaya ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ito, para sagipin si VP Sara. At ang kapalit nito, syempre, kapag natapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos, kumbaga, kung bibigwas man o kung gaganti man, si VP Sara ay hindi kasing sakit katulad nung inabot nila o inaabot pa nila ngayon. Conspiracy theory ko lang naman yan. So, kumbaga, kilikiliti ko lang, dinadagdagan ko lang ng konting anghang itong mga bagay. Itong mga pangyayari na to ngayon sa ating gobyerno. At tinitiyak ko, hindi lang mga flood control projects ang may mga makikita silang maanomalya. Pati ang kalsada, yung mga ospital, eskwelahan, tulay. Napakaraming proyekto ang DPWH. At sa pa nga pala, sa ngayon, ang pagkakaintindi ko sa mga pahayag ng mga kongresista ng Kamara ay ang idinidiin nila ang DPWH at napabalita pa yata na parang papalitan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang namumuno ngayon sa DPWH. So, antimano, meron silang sacrificial lamb. Kung talagang tatanggalin itong head, si Banawa ba yun? Banawa, yung DPWH secretary natin. So, tingnan natin kung ano ang magiging kahihinatnan ng sarswelang ito. Pero isa lang ang tinitiyak ko. Isa lang ang tinitiyak ko. Hindi mariresolba itong mga flood control issues na to. Itong mga korupsyon sa flood control projects.
Walang mapaparusahan diyan. Meron siguro yung mga nasa baba. Pero yung mga nasa taas, yung mga nag-approve, yung mga nag-request, yung mga nag-endorso ng mga proyekto na yan, siguro kung kalaban nila o hindi nila miyembro, baka masakripisyo. Pero kung halos lahat naman ay kaalyado nila, may managot man dyan o meron mang maparusahan yung nasa baba nila. Itong mga kongresista natin, malaking bilang sa kanila ang malamang hindi managot. So, mapupunta rin yan sa basurahan. Kumbaga, gumawa, tingin ko alam din ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Kumbaga, gumawa lang siya ng ingay para malihis ang atensyon ng tao sa kamera, magalit ang tao sa kamera, nang sa ganun, kung babalikan ng kamera yung kaso ni VP Sara sa Pebrero next year, mas magiging matabang na ang pagtanggap ng masa dito sa impeachment ni VP Sara at kumbaga mawalan na ng interest, mawalan na ng traction o ng friction yung kaso na yun. So in a way, sasabi ko na parang tinulungan o sinagip ni Pangulong Bongbong Marcos si VP Sara just to lessen the blow kung sakasakalit magbitiw na o matapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Uulitin ko, teorya ko lamang po ito. Nilalaro ko lamang po yung mga pangyayari. So, dito ko muna po tatapusin ang video na to at susunod ko po pong mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang araw po sa inyo.